Okay, so good evening po sa lahat. Muli po mga kapatid, tayo po ay narito sa ating subject po na understanding the attacks of the enemy in our time, how the devil operates today, and how believers must respond. Okay, tayo po ay mag-pray po saglit ngayong gabi. Dakilang Diyos, muli po maraming pong salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa inyong kabutihan na patuloy po sagana ang inyong biyaya sa buhay namin, sapat para ito pong kasaganahan ng inyong biyaya ay maipaglingkod po namin habang kami po ay narito sa lupa, Panginoon. At dalayan ko, Panginoon, na ang ministering ito, ang Study Thy Word Bible Institute, ay hinihiling ko, Panginoon, na kayo po ang mag-bless at hinihiling po namin, Lord, ang pag-aaral muli namin. Alam ko, Panginoon, na ito po ay patungkol sa kaaway. Kaya gabayan nyo kami, protektahan nyo po kami, hiniling po namin ng inyong pagkilos po ng Banal na Espiritu na siya po ang magturo sa amin at maunawaan namin itong mga lessons ito na aming pong napag-aaralan, Panginoon. Lord, salamat po, purihin ka, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po, mga minamahal, ay magandang gabi po sa lahat. Okay. Balikan natin ng konti, recap natin ng konti yung ating mga natalakay na, no? Chapter 1, the reality of spiritual warfare. Dito tinalakay natin na meron talagang ito pong totoo po talaga na merong spiritual warfare po na nagaganap sa ating buhay sa mundong ito. Okay? Kung merong mang nagaganap na gera ngayon sa Middle East, kung gaano katotoo yung gera na yon, ganon din pong kasing totoo. Totoong-totoo na meron pong spiritual warfare today sa ating mundong ito, mga minamahal. Chapter 2, at ang labanan ito ay not carnal, but mighty through God. Yung po yung tinalakay natin ng chapter 2. And then chapter 3, ito po, no? Identifying strongholds in the mind. Dito po tinalakay natin yung strongholds. Ano ba yung strongholds? At palagi kong sinasabi, itong strongholds nito ay nasa ating mga kaisipan. At lahat po ng tao, mapa unsaved or saved, ay merong na-built na strongholds sa kanyang kaisipan, kaya't hindi po nagiging napakadali. Siguro kayo, makaka-relate po kayo. Hindi po naging madali para sa atin na ma-save. At hindi naging madali para sa atin na tinanggap natin yung mga aral ng salita ng Panginoon. May mga pagkakataon na tayo po ay, yung kaisipan natin ay kumukontra. Diba? Nire-reject natin. Okay? Dahil lahat po ng tao ay merong na-built, merong pong naitayong stronghold sa kanyang kaisipan. And then, chapter 4, tinalakay natin, how strongholds are formed. Paano ba itong naitayo? Kung merong stronghold sa bawat kaisipan ng tao, paano ba itong naitayo itong strongholds na to sa ating kaisipan? And then, last topic natin, chapter 5, the purpose of strongholds. Ano ba yung layunin ng strongholds na to sa atin? So ngayong gabi naman po, kasama po ito sa strongholds, connected po ito. Connected po ito eh. Chapter 6, why unlearning is necessary. May mga bagay po tayong dapat bitawan, okay? I-abandon na mga natutunan po natin. At dito po ay dapat po ay maging sensitibo po tayo at why unlearning is necessary. Sabi sa Colossians chapter 2 verse number 8, Colossians chapter 2 verse number 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Now, dito po sa chapter 6 na to, why unlearning is necessary. Tandaan po natin, hindi po natin matututunan ang mga katotohanan ng banal na kasulatan, lalo na po yung pinakamatinding issue po, yung rightly dividing the word of truth, na yun po ang ini-ignore ng karamihang mga churches sa buong churches sa buong mundo, sapagkat bakit hindi po nila matutunan to? Kasi bago nila matutunan yung right division, magkaroon muna ng unlearning process eh. May mga bagay muna tayo sa ating mga natutunan sa Bible school, mga natutunan natin kung kanino man, na hindi po talaga biblical,
inisip lang natin na totoo, pero later on, ay kailangan natin iwanan ito, i-abandon po ito. Okay, kaya dito sa ating chapter 6, why unlearning is necessary. Let's go dito po sa ating introduction. Spiritual growth is not achieved merely by learning more. Hindi per se na yung paglago ng isang believer ay lagi na lang nakabase sa kanyang kaalaman. It often requires unlearning what is wrong. Hindi lamang yung spiritual growth ay tumutukoy sa dapat marami kang matutunan, kundi may mga natutunan kang dapat mong i-unlearn, i-abandon, bitawan. One of the greatest misconceptions in Christianity today is the assumption that anything learned in a religious setting must be true, biblical, and spiritual healthy. Ito po yung pinakamatinding assumption sa lahat ng mga religious denomination na yung ating lahat, iniisip natin, inassume natin na yung lahat ng natutunan natin sa mga churches, kahit nga Katoliko tayo, di ba, inisip din natin, true, biblical, and spiritual healthy. Okay? Yet, Scripture repeatedly warns believers that error can be taught, embraced, and defended. May mga mali po tayong mga paniniwala na pinaglalaban natin, na ituro sa atin, inakap natin, at ipinaglalaban natin. Sometimes unknowingly, hindi po tayo aware, hindi po natin alam na mali pala yun. Strongholds are not only formed through sin or rebellion, many are established through sincere but incorrect teaching. Ang dami pong mga believers po sa mga churches na sincere po sila sa kanilang tinatayong doktrina, pero sincere sila pero hindi nila alam kung tama ba ito o mali yung kanilang tinatayong doktrina. Okay? And learning is therefore not optional. Hindi po optional po sa buhay natin kung gusto po nating lumago po tayo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. It is essential to spiritual freedom. Alam po ninyo, ang inyong lingkod po, no? Ayoko sanang palagi nababanggit, pero for the sake of illustration and example, ang inyong lingkod po ay 37 years na po sa ministry. At mahaba-haba na rin po ang mga, sabihin natin, yung panahon na ginugol natin sa mga pag-aaral. At marami po tayong mga grupong nasamahan, iba't ibang grupo po ng mga Baptist, magmula po sa iba't ibang mga grupo ng mga Baptist, ayoko nang banggitin, at marami ako sa mga natutunan sa iba't ibang mga grupo na yan. At yung ibang mga bagay na natutunan ko sa mga iba-ibang grupo na yan, ay yung iba doon ay tinayuan ko at pinanindiganan ko. And later on, na-realize ko, nakita ko ngayon, itong ating pinaka-main po dito sa ating Study Thy Word Bible Institute, yung rightly dividing the word of truth, medyo hindi po naging madali para sa akin. Hindi po naging madali yung pagtanggap sa mga kaalaman. Alam po ninyo, majority po ng itinuro ko dito sa Bible School na to, lahat po yan ay natutunan ko lang later part nung natuto po akong magkaroon ng inabandon ko sa aking kaisipan yung mga natutunan ko in the past sa buhay ko bilang isang lingkod ng Diyos. Kaya dito po, why unlearning is necessary. Let's go to number 1. Strongholds are learned, therefore they must be unlearned. Okay? Paul describes strongholds as thoughts, imaginations, and reasonings. Tama po ba? Tinalakay natin yan eh. Yung strongholds, ito po ay mga kaisipan, imaginations, at mga pangangatwiran. Okay? Sabi nga sa 2 Corinthians 10:5, casting down imaginations. Sa verse 4, nandun po yung stronghold ha. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. 2 Corinthians 10:5. Imaginations and reasonings are learned processes. Tama po ba? Marami po tayong mga reasonings, mga pangangatwiran. Okay? Karamihan doon ay logic.
They develop over time through repeated teaching. Na-develop yung mga bagay na yon, yung mga ating mga pinapangatwiran, yung ating paniniwala, yung ating pagpapaliwanag, yung ating natutunan, ito po ay na-develop through time, over time, through repeated teaching, cultural influence, religious tradition. Doon po na-develop yung mga bagay na yan eh. Yung mga natutunan po natin. And personal experience. Okay? If something was learned, it can be unlearned. But only through truth. Amen. Kung yung may mga bagay tayong natutunan, pwede natin po itong i-unlearn. Okay? Iwanan, i-abandon yung mga bagay na to sa ating kaisipan, yung mga bagay po na yan, mga minamahal. Let's go to point number 2. Tradition can be replaced truth. Okay? Ito po yung nangyayari. Tradition can replace truth. Ang ginagawa po kasi yung tradition eh. Ito na yung, alam nyo, sa mahabang panahon po ng pagtuturo po natin ng mga katotohanan ng salita ng Panginoon about sa salvation, about sa sinner's prayer, about sa family, about sa right division, about sa mga sound doctrine, most of the time, mabigat yung terminology ng ibang mga pastor. Ito na yung nakagisnan ko eh. Ito na yung natutunan ko eh. Ito na yung itinuro sa akin eh. At yun po yung nangyayari. Tradition can replace truth. Okay? Yung tradition, yung nakagisnan natin. Jesus confronted religious leaders with this warning. Sabi niya sa Mark chapter 7 verse number 13, making the word of God of none effect through your tradition. Tingnan natin yung ating bang nakagisnan sa mga churches natin. Nawawalang halaga yung salita ng Diyos dahil doon sa hinahawakan mo na tradisyon. Tradition becomes dangerous. Kailan nagiging mapanganib po yung tradisyon? When it overrides Scripture. Kapag ka po yung salita ng Panginoon ay kumbaga, natatapakan, nababaliwala, sabi nga, making the word of God of none effect. Nababaliwala yung Scripture, interprets Scripture selectively. Natatawa ako nung nasa Pangasinan po kami, nagkaroon ng conference po doon at ang mga naging mga ibang mga pastor po doon ay mga reform pastor. Ibig sabihin mga Calvinista. At alam ko kapag ka ikaw ay naging reform, against ka sa dispensation, against ka sa right division. At ipinakita ko doon kaya nga po, by the way po, mamaya ko na lang po, sasabihin ko sana, mamaya na lang po pagkatapos, no? Pero yung pong nangyayari, tradition becomes dangerous, nagiging dangerous na yung tradition kapag ka na-override na yung Scripture, kapag ka ini-interpret natin yung Scripture selectively, parang namimili ka lang ng mga talata na gusto mong paniwalaan. Is depended more firstly than truth. Para bang pinaglalaban mo itong nakagisnan mo ng may katapangan kaysa sa katotohanan. Okay? Unlearning is necessary when tradition becomes the lens through which Scripture is read, rather than Scripture correcting tradition. Dapat hindi yung tradition natin ang magko-correct sa Word of God, kundi yung Word of God ang magko-correct sa anumang mga bagay na ating nakasanayan, na ituro sa atin, na practice na natin ng mahabang panahon sa ating mga churches. Ang lagi nating magiging final authority po ay ang salita ng Panginoon. Let's go to number 3. Sincerity does not guarantee accuracy. Hindi porgi sincere ka dun sa pinaniniwalaan mo, yun ay magagarantiya ng katotohanan, mga kapatid. Sabi nga ni Paul speaks of Israel, for I bear them record that they have a zeal. Ito mga Israel po ay siloso talagang andun yung zealousness nila.
sa gawain ng Panginoon, sa batas ni Moses. Sabi ni Pablo, for I bear them record that they have a zeal of God. Here's the problem, but not according to knowledge. Maraming mga ganyang mga Kristiyano, mga kapatid. Zelo sila sa soul winning. Pero mali yung presentation nila ng gospel. Zelo sila sa paglilingkod nila. Pero mali yung kanilang doktrina. Mga kapatid, sincerity does not guarantee accuracy. Sincerity without truth produces misdirected faith. Many believers are deeply devoted yet confused because what they learned was incomplete or incorrect. Unlearning does not question sincerity. It restores accuracy. Alam nyo, pagka inabandon natin, binitawan natin, once for all, yung mga maling paniniwala, maling doktrina, maling mga bagay na naituro natin, it restores accuracy, mga minamahal. At dumating po sa buhay ko, bilang testimony po, marami po akong mga bagay na inabandon sa akin pong mga turo. Okay? For the past, how many years po? At nung nakita ko yung mga katotohanan ng salita ng Panginoon, kailangan kong i-abandon, i-unlearn itong mga bagay na to para turuan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Number 4, religious conditioning is powerful. Alam nyo, matindi po talaga yung laban po eh. Alam nyo, meron po isang nasa Facebook po eh. Okay? Akala mo kung makapagturo, akala mo totoo eh. Pag pinapakinggan ko, mga kapatid, wala po talagang matibay na mga talata yung kanyang mga tinatayuan. And yet, ang dami niyang audience. Ang dami niyang mga followers. Okay? Yan yung mga bagay na nakakatakot po, mga kapatid eh. Religious conditioning is powerful. From childhood, many believers are conditioned to think in certain ways. Ano po ito? Fear-based motivation. Ang ginagamit ng ibang mga religious para i-condition ka. Yung takot. O, susumpain ka. Susumpain ka pag di ka nag-tithes. Ha? Madidisgrasya ka. Maraming mga ganun mga terminology. Maghihirap ka. Okay? Fear-based motivation. Performance-based acceptance. Laging ang mensahe ay palagi nandoon sa performance. Kaya umiikot lang sa ganito yung preaching ng mga pastor eh. Every Sunday, giving, attendance, faithfulness. Giving, attendance, faithfulness. Doon lang palagi nakapokus yung mensahe. Walang sound doctrine, walang right division, walang pagtuturo about ano ba yung body of Christ, ano ba yung heavenly na itinuturo ni Pablo. Performance-based acceptance, rule-centered spirituality. By the way, hindi ko po sinasabi dito, baka naman ma-misinterpret nyo. Hindi po masama magturo ng giving. Okay? Dahil meron po akong mga nagtuturo po ang inyong lingkod ng giving. Ano po? Hindi rin po masama na magturo tayo ng faithfulness. At dapat lumang po talaga na ang ating mga members po sa church ay maging faithful. Hindi rin po masama na magturo po tayo ng attendance na talagang maging faithful sila na dumalo every Sunday. Pero kailan nagiging ano po yan, nagiging religious conditioning? Kapag ka ito na lang laging laman ng mensahe mo. Biro mo, John 3:16. For God so loved the world, dahil doon nakalagay yung that He gave. Pati ba naman evangelistic? Giving? Opo. Ito, evangelistic. Alam naman natin, pag sinabing evangelistic, yun po, marami tayong mga invited na mga unbeliever at tayo magtuturo ng salvation. Pero giving. Lamay, giving. Funeral service. Okay? Religious conditioning is powerful. Kapag ka, yung paulit-ulit, yun na lang ang mensahe na nakukondisyon tayo at yun ay nagiging powerful sa buhay natin na yun po ang nagko-control. No? Fear-based motivation, performance-based acceptance, rule-centered spirituality. Let's go to number 4. Okay, kasama po yan. Paul described his own background. Tingnan natin
yung background po ni Pablo dito sa bagay na to. Sabi niya sa Acts chapter 26 verse 5, Paul described his own background. After the most straightest sect of our religion, I live a Pharisee. Pambira. Kung sa pagiging stricto ng pinasok na reliyon, si Pablo, Pariseo. Before Paul could preach grace, he had to unlearn religion. Yes. Let's go to number 5. New truth often conflicts with old frameworks. Alam niyo, yung mga bagong katotohanan na natututunan ko, nagko-conflict ito sa mga old na natutunan ko. Okay? Totoo po yan. Kaya minsan marami pong ng panahon na yun, maraming struggle po ako. Maraming pagkakataon na nag-struggle po ako. Pero kailangan kong ibaba itong mga bagay na to at magpasubmit ako sa authority ng salita ng Panginoon. When grace is preached clearly, it often feels dangerous to those trained under law-based thinking. Totoo po yan, mga kapatid. No man, sabi nga sa Luke chapter 5 verse 37, no man putteth a new wine into old bottles. Old frameworks cannot contain new truth. Unlearning removes the old container so truth can be rightly received. Okay? Totoo po yan. Okay? Kailangan yung isang puno ng tubig po sa isang mineral, sa isang bottle po, kailangan po alisin yun para pumasok po yung panibagong mga katotohanan. Kaya nga, unlearning removes the old container so truth can be rightly received. Let's go to point number 6 po, dito sa ating why unlearning is necessary. The mind must be renewed. Salvation is instantaneous, but transformation is progressive. Kailangan po yung mind natin ma-renewed po . Listen to Romans chapter 12 po. Buksan po natin ito yung mga Bible po sa Romans chapter 12. Okay, Romans chapter 12 po tayo, verse number 2. Sabi sa Romans chapter 12, verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. Ang kausap po ni Pablo rito, mga taga-Roman believers, mga saved. Pero sabi niya, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Salvation is instantaneous, but transformation is progressive. Sabi niya, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renewal implies, paano ba magkakaroon ng renewal sa ating kaisipan? Implies replacement of old thinking. Talagang ipapalit mo talaga yung bago, yung mga katotohanan na unti-unti ngayon mo natututunan. Replacement of old thinking. Submission to Scripture. Ulitin ko po, marami po akong mga natutunan sa mga Bible school. Okay? Marami po akong Bible school na pinasok . Marami po mga grupo akong na-attenan. Mga conferences. Pero kailangan kong nako-confront ako ng mga verses sa Bible at nakikita kong may mali talaga sa aking natutunan at kailangan kong magpasubmit doon sa salita ng Panginoon. And willingness to be corrected. Kailangan po ba kapatid, dito sa ating chapter 6, why unlearning is necessary, kailangan magkaroon po tayo ng willingness to be corrected. Matuto po tayong, magkaroon po tayo ng kababaang loob at tanggapin na tayo po ay handang magpaturo, makorek sa mga bagay na to. Unlearning is the negative side of renewal. Removing error so truth may remain po, mga minamahal. Okay? Okay? Unlearning is the negative side of renewal. Removing error so truth may remain. Let's go to number 7. Alam niyo yung pride? Pride resists unlearning. Yung isang bagay lamang po na hindi po magmamaterialize yung unlearning process po sa bawat isa po sa atin, pride.
Yan po ang magiging dahilan, magiging balakid po para yung mga bagong katotohanan na matututunan mo sana, hindi po siya matututunan mo dahil because of pride. One of the greatest obstacles to unlearning is pride. Sabi sa 2 Timothy 3:7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Doesn't mean na marami kang alam. Marami kang natutunan. And yet, ang sabi ng Bible, and never able to come to the knowledge of the truth. Unlearning requires humility. Matuto po tayong magpakumbaba at aminin natin sa ating sarili, nagkamali ako, mali yung naituro ko. Dahil ito'y tinuro sa akin ng mga nauna sa akin. Unlearning requires humility. Admitting I was wrong. Releasing familiar beliefs. Bitawan na natin yung mga bagay na alam nyo mga kapatid, hanggat hindi po nagaganap yung proseso ng unlearning, hindi po talaga maaakap mo yung mga katotohanan na maaari mo pang matutunan sa salita ng Diyos. Trusting Scripture over experience. Number 8, Paul's ministry required unlearning. Alam niyo ba yung ministry po ni Paul? Nangangailangan po nitong proseso po ng unlearning. Paul testified, sabi ni Pablo po sa Philippians chapter 3 verse number 7, but what things were gained to me, those I counted loss for the excellency of, or the knowledge of Christ. Okay? For Christ. His religious credentials had to be discarded, not refined. Hindi po yung ating mga bagay na natutunan ay i-refine. Hindi, kailangan discarded, not refined. True grace demands a break from performance-based righteousness. Mga minamahal. Let's go to number 9. Unlearning is an act of spiritual warfare. Hindi nyo ba alam na yung iyong pag-abandon, pagtalikod doon sa mga bagay, pagbitaw doon sa mga bagay na alam nating mali, na natutunan natin, it is an act of spiritual warfare. Every stronghold resists truth. Tandaan nyo, yung babalik tayo sa strongholds, di ba? Yung strongholds po, yan po yung nagre-resist ng katotohanan. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Basahin natin ang buo po yan, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Dahil meron po akong hindi na idagdag po dyan sa ating PowerPoint. Usapan natin, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. 1 Corinthians chapter 2 and verse number 14. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse number 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Bakit po? For they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they, yung mga bagay ng patungkol sa Espiritu ng Diyos, they are spiritually discerned, mga kapatid. Unlearning is not passive, it is warfare, requiring Scripture. Hindi magaganap yung proseso ng unlearning hanggat wala pong Scripture na babasahin tayo, pag-aaralan, discernment, submission to Christ. Mga kapatid, renewal requires replacement. Yung sabi ng Bible, sabi sa Romans 12:2, okay, yung renewing of your mind, hindi po magaganap yon kung hindi po natin i-replace, ipapalit doon sa ating kaisipan yung mga katotohanan at i-abandon natin yung mga hindi totoo na inakap natin sa mahabang panahon. Pride resist correction. Totoo po yan. Kapag ang isang tao ay punong-puno ng correction, hindi po magpapaturo yan. Okay? Sasabihin niya sarili niya, matanda na ako, marami ako natutunan, mas marami ako alam sa iyo. Diba? Hindi po magaganap itong unlearning process po, mga minamahal. Let's go to the conclusion po dito sa ating chapter 6. Why unlearning is necessary? Bakit kailangan yung unlearning ay kailangan ito maganap sa atin, mga kapatid?
Strongholds are learned patterns of thought. Yung strongholds, ito yung mga natutunan natin eh. No? Tradition can nullify scripture. Sincerity does not equal truth. Ito po yung mga bagay po bago tayo magwakas dito sa chapter 6. Sincerity does not equal truth. Religious conditioning must be challenged. Renewal requires replacement. Pride resists correction. Unlearning, alam niyo, ito pinakamaganda dito eh. Unlearning is necessary for freedom. Alam niyo, kapag natutunan po nating ibaba yung pride natin at aminin natin sa ating mga sarili, mali pala itong natutunan ko. Alam niyo, magkakaroon ka ng freedom sa sarili mo. Mawawala yung guilt. Mawawala yung kabigatan sa puso mo. Mawawala yung confusion, mga kapatid. Unlearning is not theoretical, it is personal. It is personal. No one illustrates this better than Apostle Paul. At tatakbo po tayo dito po sa chapter 7. Kay chapter 7 na po tayo. Paul's testimony of unlearning. Kung sino man ang pwede nating maging halimbawa na iniwan, binitawan, inabandon yung kanyang mga natutunan in the past ng kanyang natutunan sa religious bilang Pariseo, bilang Hudyo. Tingnan po natin, aralin po natin si Pablo. Siya po yung Paul's testimony of unlearning. Sabi niya sa Philippians chapter 3, mas maganda basahin po natin ang buo po ito. Philippians chapter 3, verse number 7. Sige po. Philippians chapter 3, verse number 7. Si Pablo po, aralin po natin siya sapagkat marami po siyang testimony dito sa ating lesson na nakita ko sa Bible na siya po ay nagdaan din po dyan sa proseso ng unlearning. Okay? Philippians chapter 3, verse number 7. Sabi sa verse 7, "But what things were gained to me, those I counted loss for the excellency of Christ." Okay, yung mga bagay na gain sa kanya, pakinabang, advantage sa kanya, na ito magbibigay sa kanya ng fame, ito yung magbibigay sa kanya ng comfort. And yet, sabi niya, "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ." Amen. Nako tayo dito po sa ating introduction sa chapter 7. Paul's testimony of unlearning. If anyone could have trusted in religious background, education, and experience, it was the Apostle Paul. Kaya po, siya po yung pinili ko po ng halimbawa, ng patotoo, nitong proseso ng unlearning. Okay? Mabigat po yung background po ni Pablo po, yung kanyang education. Mabigat po. At yung kanyang experience. It was the Apostle Paul. Yet no man in Scripture gives a clearer testimony of unlearning than Paul. His life proves that spiritual maturity is not the result of refining religion, but of abandoning it for Christ. Hindi yung, itong doktrina ko to, i-refine ko. Hindi. Abandoning it for Christ. Iniwan niya yung kanyang mga natutunan. Edukadong tao si Pablo. Maganda po yung background po niya. Mamaya, babanggitin po na yun. Paul's testimony is not merely autobiographical. It is instructional. Through his experience, the Holy Spirit teaches us how God dismantles strongholds, removes confidence in the flesh, and replaces religious achievement with grace-centered faith. Amen. Amen. Dumako po tayo sa number 1. Paul's religious credentials before Christ. Tingnan natin, ano ba yung pwedeng ipagmalaki ni Pablo? Kasi yan ang problema ng mga malalaking mga pastor na big shot eh. Mabigat yung kanyang credential eh. Doktor ako eh. Nag-masteral ako. Nag-PhD ako. Malaki yung church ko.
Di ba? Tingnan natin si Paul. Paul's religious credentials before Christ. Paul describes his former life in unmistakable terms. Tingnan po natin. Sabi niya sa Philippians, maganda, basahin po natin Philippians chapter 3. Okay? Sabi niya po, Philippians chapter 3, buksan po natin yung Bible natin. Kasi magtatagal tayo dyan sa Philippians chapter 3 dahil nandiyan dyan, isa-isa niya po yung kanyang credential eh. Okay? Okay? Sabi niya sa verse 3, mas maganda, taas mo tayo ng konti bago tayo pumunta sa verse 5. Okay? Nakabukas po yung mga Bible po natin. Philippians chapter 3, verse number 3, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Bakit niya kaya binanggit yun? And have no confidence, though I might also have confidence in the flesh. Kung meron mang pwede siyang ipagyabang, meron. Tingnan natin. Kung meron man siya pwedeng ipagmalaki, meron, sabi niya. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Kumbaga, parang ganito eh. Kung mayabang ka, marami ako pwedeng ipagyabang. I more. Marami ako pwedeng ipagmalaki. Ano to? Verse 5. Circumcised the 8th day. Ba? Kasama siya sa mga covenant of circumcision. Okay? Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin. Alam niyo ba yung tribe ng Benjamin po sa 12 tribo? Yan po yung mga fighter. Yan po yung mga sundalo. Tribo of Benjamin, tribe of Benjamin. And Hebrew of the Hebrews, watch, as touching the law, a Pharisee. Pagdating sa batas, hindi niyo ako pwedeng ituro nyo yung inyong daliri na nagkulang ako sa pagsunod. Sabi niya, as touching the law, a Pharisee. Paul's credentials included perfect conformity to Jewish law. Mapapansin nyo, verse 5, mas maganda, verse 6, tuloy natin, verse 5 ang binasa natin. Tuloy natin, verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, ano siya? Blameless. Wala kang makikitang kapintasan sa kanya. Why? Because of yung kanyang credential, perfect conformity to the Jewish law. Sumunod siya sa mga batas ng Israel. Another thing, pure lineage. Ano siya? Israel, tribe of Benjamin. Meron siya pwedeng ipagmalaki. Ano pa po? A light religious training. Pariseyo. Nag-Bisaya na. A Pharisee. Okay? Matindi po yan. Pag sinabing Pariseyo ka, pambira. Kapitagan, kagalang-galang, honorable. Okay? Moral discipline. Hindi ka pwedeng maging Pariseyo kung hindi maayos yung moralidad mo sa komunidad. Kaya nga, basahin natin ulit. Basahin natin. Kaya nga, tingnan niyo po ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Basahin natin ulit. Verse 4. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, sabi ni Pablo, I more. Bakit? Tingnan mo yan, yung credential niya. Perfect conformity to Jewish law, pure lineage, a light religious training, moral discipline, zeal for tradition. Sabi niya, zealous. Okay? Balik tayo, Philippians chapter 3. Sabi niya, concerning zeal, persecuting the church. Kaya dahil sa kanyang zealousness sa batas, sa Jewish law, at nakita niyang iba yung Christianity, okay? Kaya makikita natin yung kanyang zeal sa kanyang tradition. From human standpoint, Paul had everything religion values. Kung ano man yung magandang mga bagay na values na pwede niyang ipagmalaki,
Nasa kanya na pong lahat. Okay? But here's the problem. Zeal without knowledge. Okay? Zeal without knowledge. Paul did not persecute the church out of rebellion, but out of religious zeal. Dali lamang po mga kapatid. Dali lamang po. Okay, dali po. Sabi niya sa Acts 26 verse 9, I verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. This reveals a sobering truth. Sincere belief can still be sincerely wrong. Hindi nangangahulugan na sa zealousness mo, sa iyong passion, okay, sa iyong paniniwala na talagang akala natin tama. At dahil sa pagiging sincere mo ay magiging tama yung mali. Hindi po. Okay? Paul's stronghold was not immorality. It was misdirected righteousness. At touching the law. Okay? Blameless po siya. As touching the law of righteousness. Blameless po siya. So yung stronghold niya, hindi yung immorality. It was misdirected righteousness. Alam niya, akala niya, yun ang magbibigay sa kanya ng righteousness. Dahil Pariseo siya. Number 3, religion can make a man an enemy of grace. Totoo po yan. Sabi niya ni Pablo, Paul admits, I persecuted this way unto the death. Sa Acts. Dahil nakita niya yung mga sandali po parang nag-change yung aking microphone Nag-change po. Narinig po ba ako? Somebody po. Somebody po. Narinig po, narinig. Okay. Sige. Kasi, Clear po, clear. Okay. Sige po. Kasi parang may okay. Inadmit niya I persecuted. Kasi iniisip niya, okay, kaya kapag masyado kang devoted sa iyong reliyon, magiging kaaway ka ng biyaya kaya yung mga nagtuturo ng works-based salvation, enemy sila ng biyaya ng Panginoon mga kapatid Religion without grace, kapag ang reliyon ay hindi nagtuturo ng grace ng Diyos, defends tradition aggressively. Tingnan niyo yung mga iglesia ni Cristo. Tingnan niyo yung mga dating daan. Puro away ang nasa isip. Gulo. Pakikipagdebate. Pakikipagtaltalan. Pakikipag-away. Resist revelation. Ayaw nilang tanggapin yung kapahiyagan ng Diyos. And oppose the work of God unknowingly. Paul's unlearning began when Christ confronted him directly. Kailan nag-start po na muling baguhin ni Pablo yung kanyang mga natutunan nung nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Number 4, Christ did not reform Paul. He confronted him. Kaya nga salvation is not reformation Okay? Ito po ay conversion. Amen. Paul on the road to Damascus, Jesus did not congratulate Paul's zeal. Sabi ni Kristo, Saul, why persecutest thou me? Christ exposed Paul's entire system as misdirected hostility toward truth. Unlearning often begins with confrontation. Sometimes, ma-encounter mo sa isang araw sa buhay mo yung mga alam nyo, habang nagbabasa ako ng mga verses po sa Bible, ay nakita ko, sabi ko, mali talaga Hindi talaga totoo to Unlearning often begins with confrontation. Number 5, Paul counted religion as loss. Sabi niya sa Philippians 3:8, Paul's language is deliberate and severe. Doubtless, sabi niya. And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Religion was not improved, it was discarded. Paul did not say religion lacked value.
He said, it was loss. I count all things but loss, mga minamahal. Righteousness by law had to be unlearned. Sabi niya sa Philippians 3:9, Paul contrasts two kinds of righteousness. Not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ. May dalawang righteousness dito. Natalakay natin yun sa important contrast eh. Okay? Yung righteousness, self-righteousness, righteousness which is of the law, and righteousness na inimputed ng ating Panginoon sa atin. Sabi niya, not having mine own righteousness. Akala ni Pablo yung righteousness na sa pagitan ng batas, yun yung maghahatid sa kanya sa kabilang buhay sa kalangitan. Pero nakita niya mali. Kaya nga, I count them but loss. Amen. Here is the core of unlearning. Law righteousness must be abandoned. And grace righteousness must be received. And faith replaces performance. Amen. Number 7, Paul had to unlearn his identity. Hindi lamang yung kanyang mga natutunan, kundi yung kanyang identity. Before Christ, Paul's identity was Pharisee, scholar, and defender of tradition. Yan po si Paul. Before nakilala niya ang Panginoon. Yan yung kanyang identity. Siya'y Pariseo, siya'y scholar, magaling. Biro mo, nagdaan siya sa paanan ni Gamaliel. And defender of tradition. After Christ, his identity became, sabi sa 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, I am what I am. Amen. 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 Hindi lamang yung learning. In-unlearn niya, kundi yung pati identity niya. In-abandon niya. Amen. Unlearning includes redefining who we are, not just what we believe. Hindi lamang yung unlearning process ay abandon natin yung ano yung natutunan natin, kundi ano ka ba dati? Alam mo mga kapatid, isang bagay ang natutunan ko sa ministry. Kaya nga pansinin po ninyo mga kapatid, mas gusto kong pumupunta sa mga lugar na hindi napupuntahan, para bang mga lugar na hindi mo isip na pwedeng puntahan pero napupuntahan ng inyong lingkod, because you know what? Mas gusto kong ginagamit ng Panginoon sa mga maliliit na mga churches, sa mga maliliit na mga gawain, sa mga lugar na parang hindi na naabot ng sasakyan. You know, Paul had to unlearn his identity, mga kapatid. Number 8, Paul warned others not to repeat his error. Sabi niya sa Philippians 3:2, Paul warned believers, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. He recognized religious systems that add requirements to grace. Ang mangyayari, corrupt the gospel. Kapag ka nag-add tayo ng mga kung anumang mga addition dyan sa biyaya ng Diyos, na yan ang nangyayari ngayon. Nako-corrupt po yung gospel at ang pinaka-end result, rebuild strongholds. Doon po nabibuild yung strongholds. Okay? Paul warned others because he had once been part of the problem. Number 9, a learning continues after salvation. Di nyo ba alam na marami pa tayong natutunan sa nakaraan nating buhay bago tayo na-save? Kung dahan-dahan, ina-unlearn natin sa ating kaisipan po yung mga bagay na yan. After salvation, Paul acknowledged growth, not as though I had already attained. Philippians 3:12. Unlearning is not a one-time event. It is a lifelong process of alignment with Christ. Opo. Ito po ay hindi po one-time event na yung pag-unlearn natin ng mga bagay na natutunan natin. May mga natutunan tayo na hanggang ngayon hawak-hawak pa rin natin. Hindi pa rin natin mabitaw-bitawan dahil meron tayong iniingatan. Hindi ko alam kung naikwento ko na sa inyo to. Parang naikwento ko na rito ito, no?
Okay, ulitin ko na lang kung sakaling naikwento ko po ha. Okay, ulitin ko po. Matagal na po itong panahon na 'to, meron pong isang leader po ng Baptist po group dito sa Pilipinas. Malaki po yung grupo po nila, malaki po. Ayoko pong banggitin po. Malaki yung church niya. Siguro mga twice po ako nag-preach doon sa church niya. Malaki po talaga. May Bible school at maraming mga workers, maraming Bible students, maraming mga pastor na under po niya. I think mga nasa 700 ngayon, baka nasa 1,000 plus na siguro. Pinuntahan po namin yan, tatlo po kami na pastor na pumunta sa kanya. Ako, si Pastor Dungka at si Pastor Dueñas. At ipinakita namin sa kanya yung timeline po ng Bible. Yung dispensation of innocence, conscience, at saka yung anong dealing ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 1, ay God what sundry times and in diverse manners spake in time past by the prophets unto the fathers. Pinakita ko, ang aking focus po ay itong Diyos na to na hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagiging Diyos, pero yung kanyang dealing, pinakita ko po sa kanya sa Bible na merong iba't ibang dealing ang Diyos mula sa panahon ng Garden of Eden, panahon ni Noah, panahon ni Abraham, panahon ni Moses, hanggang sa panahon ng church age, hanggang sa tribulation, hanggang sa millennial kingdom. And then si Pastor Dungkal, ipinakita niya po yung dispensational salvation ng bawat dispensation. Pastor Dueñas, ipinakita po niya yung hindi mo kailangan ng Greek at saka Hebrew para matutunan mo yung definition ng bawat salita sa Bible, because the Bible has its own built-in dictionary. Ipinakita niya paano dinidefine ng Bible yung isang salita, Bible din ang gagamitin mo. And na-amaze po siya. Mahabang usapan po yun. At ang ganda po ng kanyang pagtanggap, no? Pagsalita po. No? Sabi niya, totoo talaga yan. Hindi daw niya kayang isipin, wala talaga. Nakita niya talaga klaro. Pero niyo mga kapatid, meron siyang sinabi na hanggang ngayon di ko makakalimutan, na nagbigay ng kalungkutan sa akin puso sa taong ito. Sabi niya, kaya lang mga kapatid, pag inakap ko yung doktrina, yung pinesent nyo niya, maraming magagalit sa akin. Mawawalan ako ng maraming kaibigan. Tatalikurin ako ng mga best friend ko pag inakap ko yan. Mawawala yung kanyang binild na organization. It is so sad, mga kapatid. Okay? Na alam niya, nakita niya ang totoo, pero hindi niya matayuan dahil meron pa rin siyang hinahawakan na ayaw niyang bitawan. At yun yung nakakalungkot, mga kapatid. Unlearning is not a one-time event. It is a lifelong process of alignment with Christ. Number 10, Paul's life proves grace produces power, not license. Sa 1 Corinthians 15:10, Paul's transformation did not produce laziness, but fruitfulness. Sabi niya, I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Amen. Grace did not weaken Paul, it empowered him. Kapag yung biyaya ng Panginoon sa buhay natin, yan po yung maggagawa sa atin at yan po yung magbibigay ng lakas, ng kapangyarihan sa atin. Punta tayo po sa conclusion po nitong ating chapter 7, Paul's testimony of unlearning. Paul's strongest stronghold was religion. At yan naman po talagang pinaka-strongest stronghold ng bawat churches. Yung kanyang reliyon. Zeal without truth is dangerous. Christ confronts Paul's righteousness. Grace requires abandoning confidence in the flesh. Identity must shift from religion to Christ. Yung identity natin,
is no longer doon sa reliyon, kundi kay Kristo. Amen. Ang learning continues throughout life. Habang tayo po ay nag-aaral, okay, ay kailangan natin mayroon tayong mga natututunan pa at marami pa tayong matututunan. I-close ko sa ganitong illustration po itong bagay na to. Meron po kaming CCTV po dito sa aming bahay dahil madalas po ay wala kami. Madalas po wala kami dito sa bahay. So, diyan sa may bandang likod po namin ay may maluwang po na lote dahil hindi po merong pang, di ba, parang subdivision po ito, pero merong portion po, napakalaki pong lote sa may bandang likod namin na hindi na siguro nakuha ng mga bakanting lote, maluwang po siya. Ang nakakalungkot, ito po ay tinirahan ng mga squatter po, naging squatter po. Maraming tumira na hindi po taga dito, no? Hindi taga subdivision. Nagtayo ng mga kubo, noong una parang ang bubong lang ay plastic, di ba? Karton, pero ngayon, nagulat ako, pagbalik ko galing Thailand ano na, nakasemento na iba. At I know, no, mga ano sila, mga walang trabaho, okay? At sabi ng mga ibang mga kapitbahay ay parang droga yung negosyo. So kaya naglagay kami ng CCTV po sa likod. Okay? For our protection. Now, naglagay din kami meron po tayong parang yung SD card para nire-record po niya. Ang system pala noon, kapag ka po, halimbawa, nag-record po siya, nag-start ka ngayong April 14. So, na-record, 14, 15, 16, 17, April, hanggang katapusan, April 30. And then, pagdating ng May 1, yung April 14, madidelete po automatic po yun. Dahil hindi papasok po yung May 1 na video. So, May 1, na-delete po yung April 14. May 2, na-delete po yung April 15. So, ganun po siya. Habang mayroon pong nadadagdag po na bagong video doon sa CCTV, yung mga nakaraang na unang video, nadidelete po siya automatic. What's my point? Hindi po madadagdagan ng knowledge po yung ating kaisipan, yung ating puso, hanggat hindi natin dinidelete yung mga natutunan natin na alam nating walang Bible base. Okay? Hanggat hindi natin ina-abandon yung mga bagay na tradisyon, mga practices na wala naman talagang katotohanan sa banal na kasulatan, mga paniniwala, mga prinsipyo, mga doktrina, hanggat hindi po ito na-abandon, hindi po papasok yung bagong mga katotohanan na matututunan natin. At napakalaga po itong testimony ni Pablo of unlearning. I hope and pray na naging pagpapala po sa bawat isa po itong ating lesson ito. At maraming salamat po mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Okay? At amen. So tayo po ay nasa 28. Kaya po, i-announce ko po ngayon, okay? Makinig po kayo, no? Ang magiging examination po natin, so i-note na lang po niyo, pero hopefully po ay sisikapin ko magawa ko ngayong gabi na mailagay natin sa ating FB group ito. Instead po, ang ating pong examination ay April 24 and 25. April 24 and 25. Ito po ay magiging May, para meron kayong at least 2 weeks po, 2 linggo po ha. May 2 linggo po kayong palugit po na pahinga para makapag-review kayo, ma-review po ninyo yung mga ibang mga videos po ni Pastor Paul at yung mga akin din po, para po at least ay walang maging walang magreklamo, mag-complain, mag-forward. Okay?
So, last session po natin, itong quarter na to ay hanggang sa Webes po, sa April 16. So, iminumove ko po yung ating exam ng May 5, Tuesday, at May 7. Okay? So, wala tayong pasok sa 21, April 21, at saka 24, ay 23. Wala po tayong pasok ng 21, wala na po tayong pasok ng 23. Pero wala po tayong pasok ng 28 at saka 30. Pero magpapasok po tayo sa Zoom sa May 5 at saka sa May 7. So, ibig sabihin, ang ating magiging examination po ay through Zoom po. Okay? Kasi po, napansin ko po na dito po sa ating FB group ay nasa 100 plus po tayo. Okay? Pero ang pumapasok lamang po, katulad ngayon, ang pumasok lamang po ay 28. Oh, ayan, 28 lamang po tayo. Kasama po ako, so 27 lang po kayo. Pero 100 plus po yung nasa FB group natin, 126. So, ang nangyayari po, kung natatandaan niyo po, ipinopost ko po yung test question. Tama? Tama po ba? Dahil po sa kagustuhan ko talagang maging magaang po itong ating pag-aaral at ang mga exam po natin, kaya pinopost ko po, ipopost ko po ng Friday, and then i-delete ko pa kinabukasan. So, nababasa po ng mga narito sa FB group na hindi naman pumapasok. Okay? At nakikisagot sila. Nababasa po nila eh. So, kaya ang gagawin ko po, mga kapatid, ay papasok po tayong lahat sa Zoom. Okay? Papasok po tayo lahat sa Zoom at doon ko po i-share yung test questions. Okay? So, May 5 at saka May 7, Tuesday at saka Thursday. Yung kay Pastor Paul ay gagawin kong Tuesday, May 5, yung akin ay May 7 po. So, ganun po. Okay? So, para maging maliwanag po ako, okay? So, is there any question po? May tanong po ba kayo? Baka meron pong gusto magtanong doon na medyo hindi maklaro. Naunawaan po ba lahat? Okay? Mukhang maliwanag naman lata. Clear po, clear. Klaro ha? So, last session pa po natin ha, sa Thursday po, April 16. Huli na po yon, and then wala na po tayong klase ng 21, 23, 28, at saka 30. So, 2 linggo po tayong walang klase at 2 linggo po kayong mag-review. And then, meron po tayong exam na ng May 5 at May 7. Gusto ko, nandun ako, April 23 po yung flight po namin going back to Thailand. So, at least medyo nakapwesto na po ako ng konti po roon. Okay? At maraming salamat po. Ipopost ko po yon yung ating announcement ngayon. So, maraming salamat po at manalangin po tayo ngayong gabi. And by the way po, no, kung sakali pong kayo mag-open ng video po, no, pero ay as much possible po ay talagang gawin natin talaga itong tayong parang nasa classroom, nakadamit, at hangga't maaari iwasan po natin na tayo nakahiga, no. Minsan may nakikita ko nakahiga eh. So medyo talagang talagang ito po ay every time na binubuksan natin, tayo po ay nagjo-join sa Zoom, ay talagang tayo po ay dapat nasa classroom ang ating mindset, no? Bagamat nasa bahay po kayo, pero hangga't maaari po, mga kapatid, ay make it naman po talaga, no po, mga kapatid. Yung ating sarili po, yung hindi nakahiga, hindi nakaubab, nakasando, yan. So, wag naman po, mga kapatid. Nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. So, bigyan natin ng respect yung Word of God sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So, kaya yun po yung ating pong isa pang karagdagang announcement po sa atin. Lalo na kapag si Pastor Paul po, no? Pastor Paul Lucas, makikita nyo naman po talaga, nasa pulpito pa eh. Pag nagtuturo, nasa pulpito pa siya. Nasa church pa niya. Pwede naman siya sa bahay niya. Di ba? Pupunta pa po siya. Hindi po doon siya nakatira. I think mas malayo po yung bahay niya sa church. Sa totoo lang po. No? Pero pupunta pa po siya sa church kahit nag-i-snow, malamig. By the way, pag nagtuturo po si Pastor Paul,
madaling araw po minsan po sa kanila. Okay? Madaling araw po, yung 8, parang mga nasa 6 AM po sa kanila. Okay? So, kaya, ganun din po tayo, no? Mindset po natin na every time papasok tayo dito sa ating Zoom meeting, i-mindset nyo, nasa classroom ako. Amen po ba? So, at least ay, sana naintindihan po ninyo. So, pray po tayo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat po sa inyong patuloy na ginagawa po sa ministering ito at dalayan ko, Lord, yung pagtatapos sa Thursday ng aming session itong ito pong quarter na to at medyo nadagdagan po ng mga ilang araw, Panginoon, pero salamat po at salamat po sa kasigisigan ng bawat isa. I-bless niyo po ang aming napag-aralan at ito po ay maging blessing po sa aming bawat isa. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, maraming salamat po. God bless po. God bless po, mga kapatid. God bless po. End ko na po yung meeting.